Babala, ang mga sumusunod na tagpo ay maaaring di nyo maibigan at posibleng ikawala ng inyong gana, pasintabi sa mga naghahapunan. Dito sa Pilipinas, tinatayang mahigit 4 na milyon ang walang trabaho. At sa hirap ng buhay ngayon, magiging choosy ka pa ba? Kaya narito ang mga trabahong pwedeng-pwede mong pasukin. Mga dirty jobs na hindi lang basta dirty. Mga trabaho na nangangailangan ng lakas ng katawan, tibay ng loob, at syempre, tibay din ng sikmura. Dito sa Calauan, Laguna, aming binisita ang isang dairy farm kung saan mga baka ang bida. Kaya mga kapuso, let's meet the cows and our veterinarian si Doc Des. Hi, I'm Doc Tess, a veterinarian, and this is my dirty job. Para malaman nyo kung gaano kasela ng trabaho ni Doc Tess, ipapakita niya ang proseso ng artificial insemination ng baka at kung ano-ano pa. Yung mga baka kailangan secured na maayos para hindi sila gagalaw. For their own safety rin, para hindi sila masasaktan. So medyo magwawala yung baka kasi ini-invade natin yung privacy niya. Anyway, ang tinitingnan ko talaga doon is kung open ba yung cervix niya. Pag in-heat ang mga lady baka, ang mga nakukolektang similya mula sa mga lalaking cows o bulls ay i-inject at oobserbahan ng 1 buwan kung ito ay magbubuntis. Eto na! Kayanin nyo kaya? Una, isuot ang gloves. Lagyan ng lubricant. Ipasok ng dahan-dahan ang mga daliri sa puwet ng baka. Pag komportable ka na at ang baka, ay maaari mo nang ipasok ang buong braso. Pagpasok ng kamay at braso ni Doc Tess ay sumambulat kaagad ang sariwa at masangsang na amoy na dumi ng baka. Paulit-ulit ito hanggang matanggal ang dumi nito. Hindi pumasok talaga sa isip ko na isa siyang dirty job. Although yung nakita nyo kanina, yung palpation and then yung ultrasound na humahawak ng mga tae, protected naman ako. Isa pa, part lang siya nung job ko as a veterinarian. Kung sa tingin nyo ay hindi nyo kinaya ang trabaho ni Doc Tess, kayaanin nyo kaya ang dirty job number 2? Narito na ang ating kaibigang MetroAid. Ako si Marcial Araba, isang MetroAid. This is my dirty job. Kung inakala nyo na ang trabaho nila ay tagalinis at tagawalis lamang ng mga kalye, nagkakamali kayo dahil di lang sila pang kalsada, pang portalets pa. Dito walang takot na pinasok ni Mang Mar ang portalets na umaalingasaw sa baho at panghi. At syempre, hindi buo ang araw ni Mang Mar kung hindi puno ang toilet bowl ng kanyang paboritong alam nyo na. Kung sa madumi, talagang madumi, may mga pupo, ililinisin mo. Kuskus dito, kuskus doon. Is-is dito at buhos doon. Ito ang palaging eksena ni Mang Mar gamit ang kamay at ang mga sandata laban sa mga dumi at sangsang na amoy ng portalets. Kung kailangan para tumagal ka sa trabaho, yun lang, mahalin mo ang trabaho mo at dapat alam mo ang tungkulin mo doon sa obligasyon mo sa bayan. Unang-una, buwis nga ang sinisildo namin eh. Kaya ang sikreto, mahalin mo ang trabaho mo. Maraming salamat sa mga portalets at syempre maraming salamat din kay Mang Mar. At ngayon, atin namang bigyang pugay ang dirty job ng ating mga kaminero. Sila ang mga matatapang na kaminero na walang takot na sumusuong sa mga madidilim na eskinita, estero at imbernal na punong-puno ng dumi ng lansangan at dumi ng tao. At sa kalsada ng Marikina City, amin silang namataan habang nasa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ako si Ricky, taga-flood control, 105 base. Ito ang aking dirty job. At dito, aming nasaksihan ang hirap at baho ng trabaho ng mga kaminero. Talagang mahawakan mo minsan mga tae, patay na aso, patay na puta. Talagang mandidiri ka. Kasi minsan inuud ka. Kailangan mong hawakan para lang maalis yung bara. Araw-araw sila ay nakabilad sa init ng araw gamit ang mga naglalakihang truck at kung ano na pa mga kagamitan. Ngunit kadalasan, sila ay nasa mabahong imburnal upang sipsipin ang lahat ng mga nagbabaho ang latak at katas sa loob nito. At kung mamalasin pa, Minsan tumatapos namin ng tubig kanal. Mayroon pang ibak. Naliligo kami ng tubig kanal araw-araw pag sumasabog ang aming tangke. parang wala nang ang katapusan ng hirap ng kanilang trabaho. Ngunit ito'y walang tigil nilang ginagampanan, masiguro lamang na tayo may maayos sa drainage system. Ito naman ang dirty job na bawal ang duwag at kailangan ng tibay ng sikmura. Ito na ang dirty job number 4. Ako, Marman Lupi, isang pest control professional. And this is my dirty job. Sila Manlupig, 5 taon nang nagtatrabaho bilang isang pest control specialist. Mortal na kalaban ng mga peste. At ang kanyang paboritong kalaban, mga daga. Bukod sa nakakapanindig balahibo at nakakadiring dumi na dala ng mga ito, kilala din sila sa mga sakit. Isinama niya kami sa kanilang operasyon.
Ang aming destinasyon, isang madilim, masukal at mabahong lugar, isang lumang bahay. So, ito yung number 1 na pwede maging source ng daga. Ayon kay Manlupig, perfect ang location. Ito, na naglalagay na kami ng baits, lason para sa daga. Pagkakain nila, within 3 to 7 days, mamamatay ang mga daga. Matapos ang isang linggo, muling bumalik sila Manlupig upang tingnan ang lokasyon. At dahil lubhang mapanganib ang mga laso na ginagamit at sa dalang sakit ng mga peste, pinoprotektahan nila ang sarili sa pagsusuot ng mga tamang kasuotan. Nang sinuri na ang lugar, ito'y tahimik, walang kumikilos at walang kumakaluskos. Ngunit sinalubong kaagad kami ng nakakasulasok na amoy ng mga patay na daga. Maya-maya lang, hindi lang isa, 2 at 3 ang kanilang napatay, kundi 16 na naglalakihang mga patay na daga. At parang walang katakot-takot na hinawakan ni Manlupig ang mga gapusa sa laking mga daga. Ngayon, hindi na ako nang didire dahil ito ang trabaho namin. Ayon kay Manlupig, ang pinakamaraming napatay nilang daga ay nasa 3 sako. At dahil love ni Manlupig ang trabaho niya, aba syempre, maganda din ang resulta. Mission accomplished, mga dirty jobs. Bukod sa pagiging dirty at mabaho, ito ay mapanganib din. Para sa mga taong nabubuhay sa mabaho at nakakadiring hanap buhay, mabangong-mabango pa rin kayo. Dahil kami dito sa Mel and Joey ay saludo sa inyo!